Duterte only. Duterte, yung pala yung tawag sa sarili nila, no? PDP Senate bets tell supporters to shun VP Sara Duterte's recent endorsements. Ang tindi nito, men. Ito yung no? Ito yung Duterte, no? Yan yung mga Duterte. Oh. Yan, mga walang kwentang nilalang sa Pilipinas. Ayan, oh. Ayan, yun yung mga walang kwentang nilalang sa Pilipinas. Ayan, sama-sama silang lahat. Anyway, huwag daw pansinin yung mga in-endorse si Sara Duterte. Ano nangyayari sa inyo? Akala ko ba bago nyong reyna si Sara Duterte? Sila naghihilahan, no? Talk about cannibals. Talk about cannibalizing each other. Oo. So mukhang meron talagang hidwaan na nagaganap sa loob ng kampo. At pareho sila ng akusasyon. Mga hudas talaga magkakahudasan. Pag nagsama-sama ang mga hudas, expect nyo na sila mismo magkakahudasan. Ganun lang kasimple yun, guys. Game, pag-usapan ngayon natin to. Mukhang may something na nagaganap sa kampo ng mga DDS, no? Mukhang merong hidwaang nagaganap. To say the least, between Team Bungol at saka Team Ximenet. Well, pag sinabi kong Team Bungol, ito yung loyal kay Digong. Oh, ito yung mga kandidato na loyal kay Digong. Tapos, meron ding grupo, yung binubuo ng bagong reyna ng mga DDMs na ito si Sara Duterte. At mukhang hindi yata nagugustuhan nyo ng mga kaalyado ng tatay niya. Pero kasi, nakita ko tong balita na to. Duterte only. Duterte, yung pala yung tawag sa sarili nila, no? PDP Senate bets tell supporters to shun VP Sara Duterte's recent endorsements. Ang tindi nito, men. Ano sinabi ng mga kandidato na pinili ni Digong? Huwag niyong pansinin yung mga in-endorse ni Sara. Yun yung yun yung galawan ngayon, guys, eh. Kasi shun, eh. Shun yung ginamit dito, shun. Ibig sabihin, isang tabi. Huwag pansinin. Isnabin. Yun. Oo. Several Duterte senatorial bets urge supporters to only vote for candidates officially endorsed by PDP Laban, telling them to exclude, grabe, hati na sila sa mga DDS. Exclude Vice President Sara Duterte's recently endorsed candidates, Senator Amy Marcos and Las Piñas Representative Camille Villar. Ayan na nga ba. During the Duterte Proclamation Rally, Dr. Vlogger Richard Mata, the most recent inclusion in the slate, dinagdag pala si Richard Mata, said that the best revenge for the arrest of former President Rodrigo Duterte is to only vote for PDP Laban's 10 endorsed candidates, noting that Filipinos should choose newer names rather than established politicians. Ayun. Huwag daw pansinin yung mga in-endorse si Sara Duterte. Ano nangyayari sa inyo? Akala ko ba bayani nyo bago nyong reyna si Sara Duterte? Sabi, the best revenge is to vote straight Duterte only. Ayun, wag daw idagdag si Camille tsaka si Amy. Focus sa bago, wag na sa lumang sikat na kasanib ng nagkulong kay Tatay Digong, sabi ni Richard Mata. So mukhang meron talagang hidwaan na nagaganap sa loob ng kampo. At pareho sila ng akusasyon. Ang akusasyon is, well, halos pareho. Yung akusasyon ni Alex Destor dun sa kay Bongo at saka kay Ipe, kaalyado daw sila nung mga nag-impeach kay Sara Duterte. Ito naman, ang akusasyon naman ni Richard Mata, si Amy daw tsaka si Camille, sila daw yung nagkulong kay Digonggong. Oo. May ganun palang drama, nagkakahudasan sila. Mga hudas talaga magkakahudasan. Pag nagsama-sama ang mga hudas, expect nyo na sila mismo magkakahudasan. Ganun lang kasimple yun, guys. Sabi naman nito ni Raul Lambino, in a Facebook Live, Attorney Raul Lambino emphasized the 10 in Duterte, saying that supporters must prioritize voting for them over any senatorial candidates. Ayan na nga ba. Duterte kasi 10 po kaming kandidato ng PDP Laban at kami lamang ang 10 na inendorso ni Tatay Digong. Ang sundan natin dito, kung ano sinabi ni Tatay Digong, 10 lamang po yan. Ayun, Sila naghihilahan, Talk about cannibals. Talk about cannibalizing each other. Oo.
Tapos si Jimmy Bondoc, sabi, ang official endorsement ay dumaan sa proseso sa partido at totoong gusto ipaboto sa inyo ng leader natin. Ang hindi official endorsement ay bunga ng maraming posibleng dahilan, political accommodation, honest personal preference, political contingency. So tatlo na sila nagsalita. Oo. And again, mga kotsero, this is in response doon sa ginawa ni Sara. Nag-endorse siya ng mga non-PDP or yung mga hindi traditional na DDS names like Camille Villar and Amy Marcos. Holy Week kasi kaya uso hudasan. Holy Week daw kasi sabi ni Torne Gadangari kaya uso daw ang hudasan. Oo. What does this mean? Ibig sabihin mga kotsero, may power vacuum ngayon sa grupo nila. Ibig sabihin, walang tumatayong leader ngayon sa grupo ng mga DDS. Although nandun ang Duterte, diehard Duterte supporters, hindi mo pa rin matatanggal yung interest ng mga taong involved. And it's very, ayoko sabihing obvious, pero it's very expected, siguro. It should be expected. Kasi sino ba talaga ang pinuno ng grupo nila? Si Rodrigo Duterte ho, mga kotsero. Si Rodrigo Duterte ho, wala akong iba. Si Rodrigo Duterte lang. So ngayon, dahil wala yung pinuno, yung mga nasa ilalim, didiskarte yan para sila yung sumunod. Didiskarte sila. Kailangan ako yung nandyan sa tuktok. The closest person na naiisip ng mga tao is Sara Duterte kasi nga naman, siya yung vice president at siya yung may last name. But then again, mukhang mayroong gustong kumontra. Mukhang mayroong gustong umagaw doon sa grupo. Kasi hindi naman magsasalita ang PDP ng ganyan. Hindi magsasalita yung mga kandidato kung hindi sila affected. At nakakatawa dito mga kotsero, in-endorse naman ni Sara Duterte yung 10 na yan, 2 months ago. Kaso mo, nung inaresto si Digong, effectively, wala na silang pinuno. Again mga kotsero, ang rallying point, ang nagrarally sa lahat ng mga DDS ay si Digong. Si Digong ang tinitignan ng lahat. Wala na si Digong. So ano ngayon na mangyayari? Mag-aagawan na sila kung sino yung dapat mamuno sa kanila. Of course, yung iba magdi-default kay Sara. Si Sara has the last name and she is the vice president. Yun yung natural na iisipin ng mga tao. Kaso mo, yun nga may mga ambisyoso pa sa loob. Oo. And right now, mga kotsero, it seems, si Sara ay bumubuo ng sarili niyang senatorial lineup. Sino ang mga kasama sa kanyang senatorial lineup? Si Camille Villar. Tapos, in-endorse na si Marcoleta. In-endorse na si Amy. Si Bato de la Rosa, in-endorse din yan. Meron na siyang 4. Alam nyo, interestingly, mga kotsero, bumalik siya ng Pilipinas, hindi niya sinalo yung green. Anong ginawa niya? Nag-itim silang lahat. Nag-itim si Sara, nag-itim si Amy. Si Camille, iniintay ko na lang mag-itim yan. Si Marcoleta, mag-iitim yan. Si Bato de la Rosa, mag-iitim yan. Bakit? Kasi ito na yung grupo na binubuo ni Sara Duterte. Kaya sila nadudurog, it's because of their fault. It's their own hubris Sarili nilang kayabangan, sobrang pagtitiwala sa sarili at sa sarili na kakayahan.